Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Magmula ika-7 ng Abril, ilulunsad na ang direktang flight mula Cebu patungong Ho Chi Minh, Vietnam. 3 lingguhang flight ang iaalok ng Cebu Pacific tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito ay bilang tugon sa pagiging patok ng Vietnam sa mga Pinoy traveler, kung kaya't lalo pa nitong pagbubutihin ang karanasan ng mga bumabiyahe. Ito ang kauna-unahang ruta na direktang nagkokonekta sa Central Visayas patungong Vietnam. Sa ibang balita ay nanawagan ng Simbahang Katolika na ipagdasal ang maagap na paggaling ni Pope Francis matapos itong maospital itong nagdaang linggo dahil sa iniindang pneumonia. Sa kabila ng sakit ay ipinahayag naman ng doktor na nananatiling nasa mabuting kalagayan ang Santo Papa at nagpasalamat na rin sa mga panalangin ng mga mananampalataya. Kaugnay nito, kinansela ng Vatican ang lahat ng engagements ng Santo Papa upang magpagaling mula sa komplikadong respiratory infection. Araw na mga puso ng ma-confine ng Santo Papa sa isang ospital sa Rome dahil sa bronchitis. Sa pag-arangkada ng Mobile Materials Recovery Facility o MMRF, Recyclable Small Palit Grocery Co Project sa sitio Pagkakaisa Barangay Sukat, Muntinlupa ay nakolekta ang higit 700 kilo ng recyclable materials. Ilan sa mga binitbit ng mga residente ay ang kanilang naipong recyclables, gaya ng mga glass at plastic bottles na kanilang ipinalit sa mga grocery items tulad ng delata, instant noodles at mantika. Ang bawat recyclable ay may katumbas na puntos na maaaring ipalit sa mga grocery items sa Market Day ng MMRF. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinayuhan ng mga LGU na makipag-ugnayan upang mapigilan ang pagdami ng dengue. Direktang Cebu-Vietnam flight ilulunsad ngayong Abril. PSA, naitala ang pagtaas sa kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Senado, layong higpitan ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program bunsod ng issue ng ghost students. Korean singer-songwriter at aktor na si So In-guk itinalaga bilang tourism ambassador ng Pilipinas sa Korea. At panalangin para kay Pope Francis, panawagan matapos mo ospital dahil sa pneumonia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Pinayuhan ng Department of Health o DOH ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa kalapit na health office upang maisakatuparan ng hakbang sa pagpigil ang pagdami ng kaso ng dengue sa bansa. Sa kasalukuyang datos ng DOH ay mahigit 28,000 kaso na ang naitala mula unang araw ng Pebrero. Kasabay nito ay ang paghihikayat din ng kagawaran na sundin ng publiko ang mga hakbang upang malabanan ang pagdami ng kaso. Sa kaugnay na balita ay gumagawa rin ng hakbang ang Bureau of Corrections o BUCOR para protektahan ang persons deprived of liberty o PDLs laban sa dengue. Narito ang buong detalye. Mahigpit na tinututukan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang kalusugan ng mga kawani at persons deprived of liberty o PDLs dahil sa tumataas na kaso ngayon ng dengue. Ayon kay BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr., binabantayan ng mga chief ng health service ang anumang sintomas ng dengue na siyang agad na ire-report sa mga lokal na otoridad sakaling mayroong mga kumpirmadong kaso.
Anya, sa paraang ito ay matitiyak na mabilis na marerespondihan at maagapan ang taong may dengue dahil sa 24-hour time frame na pag-uulat ng Bucor sa mga kumpirmadong kaso. Ibinahagi rin ni Katapang na bukod dito ay mayroon ding mga preventive measures ang Bucor para maiwasan ang posibilidad ng sakit sa mga pasilidad at bilangguan. Matatandaan na ayon sa Department of Health o DOH ay nasa mahigit 28,000 kaso na ng dengue ang naitala nito sa bansa magmula noong nag-umpisa ang bagong taon. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy na inaabot ni Olympian pole vault ace EJ Obiena ang pag-secure ng kanyang spot sa World Indoor Athletics Championships sa Nanjing, China sa ika-21 hanggang ika-23 ng Marso. Ito ay matapos mabigo sa automatic qualification ng kompetisyon dahilan upang kailanganing makaklear ng 5.85 meters sa alinman sa dalawa pang natitirang kompetisyon sa All-Star Purge ng SCC sa Clermont-Ferrand, France na gaganapin sa susunod na linggo at Mondo Classic sa Uppsala, Sweden sa Marso. Samantala, muli namang nakapag-uwi ng pilak na medalya si Men's Pole Vault International Springer Meeting Cottbus 2025 si Obiena matapos maklear ang 5.65 meters nitong kamakailan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinayuhan ng mga LGU na makipag-ugnayan upang mapigilan ang pagdami ng dengue. Direktang Cebu-Vietnam flight ilulunsad ngayong Abril. PSA naitala ang pagtaas sa kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Senado layong higpitan ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program bunsod ng issue ng ghost students. Korean singer-songwriter at aktor na si So In-guk itinalaga bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas sa Korea. At panalangin para kay Pope Francis, panawagan matapos mo ospital dahil sa pneumonia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nag-issue ng show cause order ang Pasig Regional Trial Court laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at abogado niya. Kaugnay ito ng walang pahintulot sa korte na pag-eere ng video ni Kibuloy sa pagtakbo niya bilang senador. Ipinost din ito sa Facebook page ng Sunshine Media Network Channel o SMNI na pareho manong paglabag sa panuntunan ng korte. Paliwanag naman ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. Si Kibuloy ay inaakusahan pa lamang kaya naman kaakibat pa rin umano ang civil at political rights. Samantala, nagbabala naman ang Commission on Elections o COMELEC na posibleng madiskwalipika ang mga kandidatong lalabag sa anti-discrimination guidelines sa pangangampanya, partikular sa red tagging at gender slurs. Kabilang din sa alituntunin ng pagbabawal ng COMELEC sa pisikal at emosyonal na pagbabanta, diskriminasyon laban sa kababaihan at mga may kapansanan at iba pa. Ang mga lalabag dito ay pananagutin ng COMELEC base sa kanilang itinalagang kaparusahan sa pagkakasala sa halalan. At dahil nagumpisa na po ang campaign period para sa nalalapit na eleksyon, ay nakabantay din ng Department of Social Welfare and Development na National Capital Region o DSWD-NCR sa mga programa ng kagawaran para hindi magamit sa pamumulitika. Ipinabati dito sa publiko na wala itong kinikilingang personalidad o politiko, kaya't patuloy ang mga programa at serbisyo sa ilalim ng ahensya.
Dagdag pa ng DSWD-NCR, hindi rin nila pahihintulutan ang pagpunta ng mga kandidato o politiko sa mga lugar kung saan isasagawa ang payout ng mga ayuda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, pinayuhan ng mga LGU na makipag-ugnayan upang mapigilan ang pagdami ng dengue. Direktang Cebu-Vietnam flight ilulunsad ngayong Abril. PSA, naitala ang pagtaas sa kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Senado, layong higpitan ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program bunsod ng issue ng ghost students. Korean singer-songwriter at aktor na si So In-guk itinalaga bilang tourism ambassador ng Pilipinas sa Korea. At panalangin para kay Pope Francis, panawagan matapos mo ospital dahil sa pneumonia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force.